Isang magandang nurse ang nagplanong makipag-blind date sa isang lalaki. Ngunit marahas siyang pinatuwad nito sa una pa lamang nilang pagkikita. Sa kabila ng ginawa ng lalaking umabuso sa kanya, ay na-inlove pa siya dito. Nasarapan kaya siya sa ginawa sa kanya? Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang Return to Sender na ipinalabas noong 2015. Si Miranda Wells ay isang nurse na nakatira sa isang maliit na bayan. Malapit na siyang maging isang surgical nurse at plano niyang bumili ng bagong bahay. Binigyan siya ng ka-blind date ng kanyang kaibigan sa isang lalaking nagngangalang Kevin. Isang araw, nagtungo si Miranda sa tahanan ng kanyang ama kung saan inatake siya ng aso nito kaya napunit ang kanyang bestida. Lumabas sila ng kanyang ama upang mag-dinner sa isang restaurant at doon, may isang lalaking nabilaukan ng pagkain at bilang isang nurse ay iniligtas niya ang lalaki. Kinabukasan ay tinungo niya ang isang bahay at gustong-gusto niya itong bilhin kaya nagdesisyon siyang ibenta ang kanyang lumang bahay at bilhin ang bagong bahay na iyon. Kinagabihan, nagtungo siya sa birthday party ng kanyang kaibigang si Nancy at nagdala siya ng cake. Ipinaalam niya dito na magkakaroon siya ng ka-blind date kinabukasan sa lalaking nagkangalang Kevin. Kinaumagahan, habang naglilinis ng kanyang kuko si Miranda ay may biglang kumatok kaya pinagbuksan niya kaagad ito. Naisip niyang napakaaga naman ng kanyang ka-blind date. Pagkaraan ng ilang sandali, pinapasok ni Miranda ang lalaki upang magbihis na siya. Habang nasa loob ang lalaki ay napansin nito ang madaming mga kahon kaya nagtanong ito sa babae kung lilipat na ba ito ng tirahan na sinagot naman ni Miranda ng oo. Matapos nun ay lumabas na si Miranda at sinabihan ang lalaki na lumabas na muna ng kanyang bahay dahil napakaaga pa nito sa kanilang usapan at hindi pa siya nakakapagpaganda. Sinabihan pa niya itong bumalik na lamang sa takdang oras ng kanilang pinag-usapan. Biglang nilak ng lalaki ang pintuan sa loob at saka ito lumapit kay Miranda at nagsimula ng harasin ang dalaga. Sinubukan ni Miranda na kumawala sa manyakis, ngunit pinahiga siya nito sa lamesa at diniin ang katawan nito sa kanya. Gamit ang buong lakas nito, saka nito pinatuwad si Miranda at ginawa ang kahayupan nito. Matapos nun ay mabilis na tumakas ang lalaki mula doon. Maya't maya lamang ay dumating ang tunay na ka-blind date ni Miranda. Lumalabas na ang lalaking umabuso sa kanya ay isa lamang impostor. Nagkamali lamang si Miranda nang papasukin ito dahil akala niyang iyon na si Kevin. Pumasok ang tunay na ka-blind date ni Miranda at nasaksihan niya ang naging kondisyon ng dalaga kaya tumawag kaagad ito ng mga pulis. Pagkatapos nun ay dinala si Miranda sa ospital. Hindi siya nakikipag-usap kahit kanino ng ilang mga araw dahil sa sobrang pagkabigla sa mga nangyayari. Masama ang loob ng kanyang ama dahil sa mga nangyari sa kanya. Matapos nun ay nagtungo ang pulis doon at tinanong siya kung ang lalaking gumawa nun sa kanya ay nakita na niya ito sa ibang lugar bago ang insidente. Naalala ni Miranda noong gabing nag-dinner sila ng kanyang ama ay nabangga niya ang lalaking iyon at palagi nang nagmamasid sa kanya ng ilang mga araw. Ang lalaking iyon ay nagngangalang William at nagtatrabaho ito sa restaurant na iyon. Pinuntahan ito ng mga pulis at inaresto saka dinala patungo sa bilangguan. Kinabukasan, nagtungo ang ama ni Miranda sa kanyang bahay upang maglinis. Nakauwi na rin si Miranda doon na napakalungkot at hindi nakikipag-usap kahit kanino dahil sa mga pangyayari. Walang may gustong bumili na kanyang bahay at dahil doon ay hindi niya mabili ang bahay na gustong-gusto niya. Nagsimula na ding magbago ang pakikitungo ng ibang tao sa kanya maliban sa kanyang ama at kasamahan niya sa trabaho. Dahil doon, nakadagdag pa ito sa kanyang mga pasanin
kaya kahit ang kanyang trabaho ay nadadamay na. Nahihirapan siyang magtrabaho sa ospital at hindi na niya kayang mag-inject ng maayos sa pasyente dahil nanginginig ang kanyang mga kamay. At dahil doon, ay palagi na lamang siyang nasasabihan ng mas nakakataas sa kanya. Nang gabing iyon, ay magdamag na nag-isip si Miranda ng kakaibang paraan. Kinabukasan ay nagpadala siya ng liham para kay William sa bilangguan. Matapos niyang magpadala ng sulat para sa lalaki, ay nagsimula na siyang maging masaya at madaming bagay ang naglalaro sa kanyang isipan. Ang mga tao sa kanyang paligid ay naging masaya din para sa kanya. Ngunit ang lahat ng kanyang liham para kay William ay ibinabalik din sa kanya na hindi pa man nabubuksan. Magmula noon ay araw-araw nang pinapadalhan ng sulat ni Miranda ang lalaking umabuso sa kanya. Ngunit patuloy lamang ito sa pagbabalik ng liham sa babae. Pagkatapos noon ay ipinaayos ni Miranda ang kanyang bahay at unti-unti din niyang nilalaso ng aso ng kanyang ama dahil nais niyang malaman kung gaano kadaming lason ang kakailanganin niya upang mapatay ito. Isang araw, may dumating na sulat si William para sa kanya na nagsasaad na pumapayag na itong bisitahin siya nito sa kulungan. Magmula noon ay palagi nang bumibisita si Miranda doon at naging malambing siya sa lalaki na animoy walang nangyaring masama sa kanila. Masaya silang nagbabahagi ng mga pangyayari sa kani-kanilang buhay. Araw-araw ding nagtutungo si Miranda sa bahay ng kanyang ama at unti-unting nilalason ang aso nito. At matapos nun, ay bumibisita na ito kay William. Palagi siyang nagsusuot ng magagandang damit upang maakit ang lalaki at hindi naman siya nagkamali dahil nagkakagusto na si William sa kanya. Nagkukunwari naman si Miranda na in love na siya dito. Isang araw, iniurong ni Miranda ang kaso laban kay William kaya nakalaya ito. Sa kabilang banda naman, namatay ang aso ng kanyang ama dahil sa paglalaso niya dito. Kaya malungkot ang kanyang ama at ganun din ang gagawin ni Miranda kay William. Nang makalabas na ang lalaki sa bilangguan, ay nagpadala ito ng bulaklak para kay Miranda. Nakausap pa niya ito sa telephone at kinabukasan ay bumisita doon si William. Habang nag-usap pa ng dali, ipinaayos ni Miranda ang kanyang bahay sa lalaki at pinababalik pa ito kinabukasan. Isang araw, nakita ng ama ni Miranda si William sa kanyang shop at galit na galit itong pinuntahan ng kanyang anak. Ipinaliwanag ni Miranda sa kanyang ama na hindi siya mabubuhay ng ganoon na lamang sa buong buhay niya dahil may aayusin lamang siyang isang bagay. Dahil doon, nagalit ng husto ang kanyang ama at umalis na ito. Sa sumunod na araw, nagtungong muli si William sa tahanan ng dalaga at nagsimulang ayusin ang bahay nito. Napagod ng husto ang lalaki sa pagtatrabaho kaya naman, binigyan ito ni Miranda ng juice at sa pagkakataong iyon, ay inilagay niya ang lahat ng pills na kagaya din ng ibinigay nito sa aso ng kanyang ama. Pagkatapos nun ay nagsimulang muli si William sa pagtatrabaho at unti-unting nilapitan nito si Miranda na may takot pa din sa kanya. Tinulungan nito ang lalaki sa pagpipintura habang nakikipag-usap dito at ilang sandali lamang ay nagsimula ng lumala ang kondisyon ni William. Sumakit ang tiyan nito at nagmadaling tinungo ang banyo kung saan doon siya nawalan ng malay. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa basement kung saan nakaupo naman si Miranda sa kanyang tabi. Ang akala nito ay inaalagaan siya ng dalaga, ngunit napansin niyang nakatali ang kanyang mga kamay. Sinabihan nito si Miranda na pakawalan siya. Ngunit lumapit ang babae dito at nilagyan pa siya ng dextrose upang mabawasan ang epekto ng lason sa kanyang katawan. Sinabi ni Miranda sa lalaki ay paano nitong naisip na na-inlove siya dito pagkatapos ng lahat ng kanyang traumang naranasan sa mga ginawa nito sa kanya na hindi kailanman niya makakalimutan. Pagkatapos nun ay binunot lahat ni Miranda ang mga kuko ni William
at pinahirapan ito ng husto. Biglang may kumatok sa labas ng pintuan ng dalaga, kaya pinasakan nito ng tissue ang bibig ng lalaki at saka lumabas. Kinuha ni Miranda ang parcel na ipinadala sa kanya at muling bumalik sa basement. At sa pagkakataong iyon ay pinutol nito ang ari ni William na nagdulot ng matinding sakit sa lalaki hanggang matapos ang buhay nito. Naging kampante na si Miranda at tinungo ang kanyang ama upang sabihin na wala namang gugulo pa sa kanya. Marami pong salamat sa panonood mga kaboso. Huwag po natin kakalimutang mag-subscribe sa aking channel, like, comment at share na din.